Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako si Philip. Ang karanasan na ito ay ang pangyayari noong ako nagbibiyata pa lamang sa isang barangay sa Buruan, Samar. Taong 1969. Paninista ang pangunahing hanap buhay sa aming lugar. Patuwang ako palagi ng aking ama sa paghahanap buhay. Isang maliit na bangkang disadwan ng aming gamit nun. Ang aming huli ay binadala-mindalay sa palengke. Bumibili ng buo sa kanya ng aming suki, kaya hindi na ikinaglalako pa. May kababata akong si Danny. Kasama ko itong lubak niya taga-aral sa baryo. Nakatira sila sa isang burol na may kalayuan sa mga kabayan. At ang sabi-sabi pa, kuno-kuno aswang umano ang lola niya. Pero wala naman nakapagpatunay na isang ito aswang. Ginubulo sila sa baryo at para maging payapa ang kanilang pamumuhay. Lupipat na lamang sila sa isang burol na may kurang-kulong 1 oras ang layo sa aming lugar. Dapat may oras akong tumatakas ako sa amin para puntahan si Danny. Naging malapit na rin ako sa 2 matanda nun. Nagpapasalamat ang mga ito dahil kahit ganoon ang kuno-kuno sa lugar ay pili-pili ko pa rin na maging kaibigan si Danny. Edad 17 na ako nung nakapagtapos ng elementarya. Si Danny naman ay hindi na nakapagtapos. Dahil sa kalagitaan pa lamang kasi ng klase ng namatay ang kanyang lolo nun. Kaya mas pinili na naman niyang huminto ng pag-aaral para maging katuon ng kanyang lola sa paghahanap buhay. Matanda na ito. Walang kamag-anak na tumutulong sa kanila. Kaya mag-isa nang tinataguyod ang kanyang lola. Buwan ng Abril, kakatapos lang na aking pagtatapos nun. Pinabenda ako ni namin ng pansip para kahit papano ay maramdaman ko naman ang selebrasyon ng pagtatapos. Naisipan kong dalhan ng pansit si Danny. Dahil abala sinatapay sa inuman. Umuslit ako at pumunta sa bahay nila noon. Dinalan ko ito at ang kanyang lola ng pansit na pinapay. Bililisan ko ang paglalakad para mabilis akong makarating sa bahay nila. Kakatok na sana ako nang marinig kong iyak ni Danny. Dalamang umiyak ito habang pinatawag niya ang kanyang lola. Dahil sa larimig ko ay kusa ko nang binuksan ang pintuan ng kanilang maliit na kubulan. Doon may nakita ko si Danny. Habang yakap-yakap ang napakapayat at wala ng buhay na katawan ng kanyang lola. Tinawag ko ito si mahibang boses. Lumingon ito sa akin at nakita kong namumugtong mata niya. Umiiyak pa rin ito habang sinasabi na wala ng kanyang lola. Pinapik ko na namang ang walikap ng aking kaibigan para panakasin ang kanyang loob. Masakit yung pagkawala ng lola mo, tol. Pero nangyari na eh. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang. Nandipin ako kung kailangan mo. Huwag kang magdalawang isip na napipin ako. Gawin mo naman ito. At inaris ng kanyang sarili. Daw makabawi na ikaw man lakas ay kadad na laming inaris ang bangkay ng kanyang lola. Tiluluman ko na rin itong wagukay para sa libingan. Binalot namin ang kumot ang katawan ng lola ni Danny bago ito inilibing sa likod ng kanilang bakuran. Pagkatapos namin maiubi ng kanyang lola, sablit namin nagpahinga at nagsimula ng kumain si Danny ng dinala kong pagkain sa kanya. Yun nga lang, may bago ako ng iniluwan itong pansip. Humingi ito ng pasensya sa akin at sabi, huwag na muna umano akong bumalik sa lugar nila. Tinanong ko siya kung bakit nun. Pero basta lamang ang tanim sinagot nito sa akin. Hindi na lamang ako nang hulip pa. Ilang sandali pa, tumingin ito sa labas. Sinabihan ako na kailangan ko nang umalis dahil gumagabila. Nagmadali naman akong umalis doon. Baka din kasi hinahanap na rin ako sa bahay. Muli itong pinaalala sa akin na wag na muna akong bumalik sa kubo nila. Siya na lamang umano ang pupunta sa bahay.
Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Nagsiwala na ako maglakad pa uwi. Nakaramdam ako ng takot na dumaan ako sa mayepong nakakahuyan. May maririnig akong mga paghuni ng hayop na siyang sumusunod sa bawat pagkagpang ko. Hanggang sa marin narinig akong pag-anyunan. Maninindig ang balahibo o kung kaya't tumakbo ako na mabilis. Walang ano-ano. May bigla na namang humarang sa dinardaanan ko. Lapatas ako ng hakbang. Habang papasugod ng dahan-dahan ang kung anuwang nilalang na yon. May bigla na lamang tumalon mula sa aking likuran. Papuntagan. Tumalon ito sabay kabit papunta sa kabilang bahagi ng daan. Ang ginawa ng isang malaking hayop na tila ba isang malaking aso. Lagisan hito para mapunta mga ito sa makaastang tarahiban sa dilib ng kalsada. Laging pagkakataon naman yun sa akin para tumakbo na mabilis at nakalayo sa lugar. Hindi ako minto sa pagtakbo hanggang sa nakarapin ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, ladot ng kumplulog na si tatay sa upuan namin sa sofa, lagawa sa fahoy. Si nanay naman ay nasa kusina at nadliligpit ng mga kalat na. Patuwang nito ang kapatid kong babae na si Eloise. Nakaramdam naman ako ng pagod pagharapin. Taong-taka si nanay ko saan ako nandaling. Tinanong ako ni nanay ko saan ako nang galing na. Pero hindi ako nakasabot pero hinihila pa ako sanhin ng paltakbo. Buli akong pinanong ni nanay kaya napilitan na ako magkwenta sa kanya. Ano ang nangyari sa widaan? Siyempre, sermon ang inabot ko na. Hindi na naman ako sumagot pa sa kanya. Aminado naman ako na kasalanan ko. Pasalamat na lamang din talaga ako ng gawa ng tulog na si tatay. Hindi, baka batok at abutin ko kung sakaling gising ito. Dahil sa pagod mabilis ako nakatulog. Kinabukasan, maaga pa lamang na ginising na ako ni tatay. Kailangan namin mag-umam ng lambat para may iahon kami sa hapon. Habang naglalakad papunta sa Belong Pasidel ay kinanong ako ni tatay kung ano man nangyari sa akin kalabi. Kinuwento na pa na rin nanay sa kanyang nangyari sa akin kalabi. Kaya wala lang akong ibang magagawa kundi ang ikwento sa kanyang buong pangyayari. Pati ng pagkamatay ng lola ni Danny noon. Nung kinuwento ko yun sa kanya, napahinto ito sa paglalakad. Napatingin sa akin. Ilang sandali pa ay nagsabi ito ng, ganun, baka si Dali yung sumalo ng pagiging aswang ng lola niya. Bika ni patay. Siyempre nagulat ako nun. Asagad doon na yung pagtalong niya sa akin kung saan namin ilibing ang bangkay. Ikinlento ko naman sa kanya. Nagtaka naman ako kung bakit hindi nga ako pinandalitan. Dati rapay pinapalo nila ako kapag nalaman nila na pumupuslit ako at paupunta sa bahay nila Danny. Matanda ka na para paluin pa. Alam mo na yung ginagawa mo na. Tsaka wala namang nangyari masama sa'yo kaya alam namin na tama ka. Hindi ka sasaktan ng kaibigan mo. Dahil ba nila panata ng loob ko? Ibig sabihin lamang noon, pwede na akong pumunta sa bahay nila Danny. Ilang sandali pa ay nakalapin na kami sa dalampasigan. Pinula ko na aming bangka pagitna habang si tatay naman ang nagsasagwan. Labsagwan kami pupunta sa kabilang bahagi ng isla. Tama lang na pagdating namin ay siyang pagtaas ng tubig mo. Sakto nang para maglatad ng lambat. Pagkatapos maglatad ng lambat ay napagkasunduan namin ni tatay na mamingwit. Dami kang maliit na taga at plastic na siyang pangtawag sa isda naman. Maganda ang huli, kaya nawili kami ni tatay sa pananawil. Hanggang sa inabutan na kami na alas 11 ng umaga. Na makita naming mataas ng araw, napagpasya na naming umuyuan. Ditbit ang isang maliit na balde ng isda. Umuwi na kami ni tatay. Pagdating sa pangpang ay may isang babae na naghihintay sa amin. Kilala ito ni tatay. Isa ita sa katulong ng kanyang suki sa palengke. Sinabi na to na pinapunta siya ng kanyang ate Lerma. Tailawan naman na ng isda na paninda. Kung kaya't nabawas na lamang kami ng pang-ulam.
Ibelenta na namin yung iba sa inutusan ng aning suki doon. Dumiretso na kami ng uwi pagkalis na mabari. Habang naglalakad tinawag kami ng kakilala namin na isa ring maminis na. Nagulat kami sa sinabi nito na ang babae doon na kumuha ng aming mga huli ay isang kuno-kuno aswang sa kabilang sityo. Matunog kumano ang pangalan ng babaeng yon. Pilag-iinat kami nito. Ganun to pre. Salamat sa paalala ha. Sabot naman ni Katay sa lalaki. Alas hindi naman makapaniwala si Papay sa sinabi ng aming kabarangay. Matagal na kasing katulong ng kanyang suki ang babae. Pag-uwi namin sa bahay, nadat na naman namin namimilipit sinalay sa sakit ng kanyang tiyan. Iyon bista maligo ay dali-dali akong pumunta sa kusina para kumuha ng tubig na maiinom. Nilagyan ko yun ng konting asin na pinaluan ng mainit na tubig. Saka ko pinainom kay nanay. Ilang sandali yung nakalipas matapos siyang inumin ng tubig na iyon. Dumighay siya ng sunod-sulop. Ilang sandali pa yung unti-unti lang bumuti ang pakiramdam niya. Anong nangyari? Bakit naman sumakit yung tiyan mo? Aring kanalay, hindi nga alam. Kinausap doon yun ang katulong ng suki ni tatay sa may palente. Ilahanap na si siya at nang makalis ng babae. Bigla na namang umanong sumakit ang tiyan niya. Doon ko may isip niya. Siguro, totoo yung sinasabi ng kabarangay namin. Baka aswang na yung babae. Ganun pa man. Tumainik na lamang ako. Si Katay naman ay tinawag din Lola Felisa. Para pinggan sila na eh. Hindi siya naniniwala na basta na lamang ito inisyog. Kung totoong aswang ang babae ay maaaring may dahilan nito kung bakit niya binapi si nanay. Kahit wala pang tanghalian ay umalis na si tatay. Madalas 2:00 ng hapon nakabalik. Kasama na niya si Lola. Ulam pingin pa lamang ni Lola kay nanay. Ay sinabi lang yan minarklan si nanay ng aswang. Tinignan ni Lola ang pulso ni nanay mo. Buntis ka ba, Antonia? Tanong ni Lola. Sumagot naman si nanay na magtataktong buwan hindi siya binadatnan ng kanyang buwan ng dalawa. Kaya nakumpirma ni Lola ang dahilan kung bakit minarkahan ng aswang si Lalay. Tinanggal ni Lola ang marka at ginawa niya si Lalay ng pawanta. Dahil sa nangyari, kaya huli na kaming kumain ng pananghalian. Pagtatapos noon ay kailangan na muli namin bumalik sa dagat para pandawin ang inilatan laming lambat. Habang nagpapandaw ng lambat, may nakita kaming ginom na naglalakad sa balampasigan. May kasama itong lalaki na siguro ay asawa niya pero sa likod nila, may isang babae na nakasunod doon. Parang yan yung babae na katulong ng suki matay Puna ko sa babae noon. Pero ayon kay Katay baka naman magkapareho lamang lang tinbig hindi na namin yan pinansing pa. Masiyaw na namin hanguin na mga standard. Mahirap na imabutan pa kami ng gabi. Pero kailangan rin naming pumalawat para mamusit. Pagdating sa bahay, laron pa rin si Lola. Doon na ito pinatulog ni nanay sa bahay na yan. Natatakot yung maiwan sila sa bahay habang nasa lawat namin ni tatay. Kadad na kaming nagpahinga at kumain ng hapunan. At habang maaga pa, inalis na namin ang lambat na dadali namin mamaya. Inilatan namin ni Kababa Dumiretso sa palangawil ng pusip. Hindi man karamihan ng aning nahuli pero nagpasya na kaming umuwi ni tatay. Hindi pa ito nakakabawi ng tulog na kada bebel sa kanilang inuman. Kailangan pinani mo disino umaga para pandawin ang lambat na amin nilatag. Habang naglalakad pa uwi, may nakita kaming babae. Pila ba wala itong pakialam sa kanyang mga nadadaanan habang naglalakad man. Bere-diretso lamang ito. Piningnan namin ni Patay kung saan ang direksyon na palentinuking bok. Nakita namin na ang lugar na kanyang pinupuntahan ay ang lugar kung saan nakatirik ang bahay ng buntis na naglalakad kaninang hapon sa baybayin. Beribeling hinawakan ni tatay ang kanyang itak. Sanda na yung babae na. Ay naman, sinanda namin ito May pagkakataon na humihinto ito at lumilingon.
na pila ba nararamdaman itong may sumusunod sa kanya. Pero mabilis naman kami nakaatago ni tatay sa mga bangka. Habang naglalakad ang babae, tila ba pa iba-iba ang anyo nito. Nakikita kong nagpapalit ang anyo at kulay nito na mula sa ordinaryo nitong kulay. Kapag nasisinaw din ng buwan, ay meron bing nagiging kulay itim ang kulay nito. At ang mas nagpapatakot sa akin sa itsura ng ginawa ay ang pagkakaroon nito ng mga maipin na balahibo sa kamay. Nang malapit na ikasabahin ng bunpis, lumanghap pa ito sa hangin. Humahangos na pila ba gutom na hayop na naglalaway doon. Nang makarating ito sa bahay ng babae, dumiretso ito sa silong. Hinabol ito ni tatay habang sumisigaw na may aswang. Nagulat ang nilalam sa kanyang ginawa. Pero pila ba hindi ito nararamdaman ng mga tao sa loob ng bahay at ng mga kabahayang nakapaligid dito. Dahil sa ginawa ni tatay, binalinan kami ng nilalaw na noon ay nasa anyo ng asong itim na. Sinugod niya si tatay noon pero mabilis itong sinalubong ni tatay ng tanda ng itak. Inamawan ang nilalam sa pangunahang paa nito pero hindi naman din ng talalim ang sugat na yon. Nagawa pa nitong nakairag. Doon tamaan ay maapbi ang sugat ng itak na yun dahil sa paladyong nakalabog sa tubig alat. Kaya may konting tanawang ng talim nito. Napahiyaw ito at sumigaw ng malakas. Kada ditong tumakbo panayo habang humuhuni ng nakakakilabot. Yumayo ito sa lugar. Kami naman ni tatay ay umuwi na sa bahay pero binabawa na pa rin anam ang mga tao sa paligid sa nangyari. Na siyang pinagtatakan namin kung paano nangyari yon. Namtanimin ko si tatay at sinabi ditong maaaring may ginawa ang nilalaw. At hindi kami nakasama sa nawarasyalan nito. Dahil sa mas nauna namin siyang nakita. Kaya hindi niya kami naunahan manduan. Nakauwi naman kami ng maayos sa tabi na nilinis ang amin na huling pusit. Nabilinis na rin ang sarili si tatay. Kinabukasan, maaga pa kaming nadising para ipandaw ang inidapat naming lambat. Maayos naman ang huli namin ng araw na iwan. At dahil may pusit kaming huli nung gabi, kaya binala ni tatay ang lahat ng huli naming isda sa suki namin sa bayan. Hindi nagtagal at nakauwi na rin ito sa bahay. Pila ba hindi na maintindihan ang itsura nito? Anong mangyari tay? Hindi ba kaya nataintindihan na suki mo? Ayon kay tatay, wala umanong problema sa kanila ng kanyang suki. Ang problema niya ay ang katulong nito na nagbanta umano sa kanya. Takang-taka ako noon. May sinabi ni tatay na binantaan siya ng katulong ng suki niya. Hindi naman niya masabi sa kanyang suki ang ginawa ng kanyang katulong. Mukhang hindi umano ito naniniwala sa aswang. Kaya ayaw niyang pagtawanan lamang siya nito. Doon pa man, nakita niyo ang braso ng babae na may marpalang sugat nun. Hindi man ito gaman kahaba pero alam niyang marpa ng pagtagayon. Medyo namumuna pa ang sugat pero pagaling na umano. Nang makita umano siya dito ay nginisihan siya at sirenyasan na gigirpan siya dito ng leeg. Kukomprontay na sana niyang babae pero sa isang iglaplaw ay naroroon na ito sa kabilang bahagi ng pindahan. Nag-aasikaso ng mga lamimili. Nagkaroon na rin ng maraming tao na bawibili kaya umuwi na lamang siya. Paano malimintay? Kakausapin ko yung Lola Feliza mo. Si Lola Feliza naman ng mga panahon yon, umuwi muna sa kanila para kumuha ng ilang pirasong gamit. Yayayain na rin umano si Lolo Silvio na sa bahay na muna sila mananapili dami sa linggo. Pagkatapos ay kumain na muna kami ng agahan bago umidli para makapagpahinga. 2:00 ng hapon na nang magising ako. Kasalukuyan ng inaayos ni tatay ang aming mga lambat. Kausap na nito si Lolo Silvio at Lola Felisa. Lumabas ako pagkatapos kumain nun para matulungan si tatay sa pagkukumpuni ng mga sira ng lambat. Nakikinig lamang ako sa kanilang usapan. Dahil sa uri ng hanapbuhay niyo mag-ama, kailangan niyo rin ng proteksyon laban sa mga
kung ano mga elemento dyan. Hindi nyo alam kung kailan kayo aatakihin. Lalo't may galit sa inyo ngayon. Traidor yung mga ganyan. Lalo na kung minsan yung nabulabog ang binabalak nilang gawin. Wika sa amin ni Lolo. Abang si Lola naman ay abala sa pangontra na kanyang ginagawa noon. 3:00 lamang ng hapon nang matapos kami sa pagkukumpuni ng lambat. Sunod naman namin ginawa ang aming ipapain sa gagawin namin pangangawil habang naghihiwa ng mga istang ipapain. Maya-maya pa, napatingin ako sa labas ng bakod. Nakita ko sa may di kalayuan ang isang babae na nakatayo at nakaharap sa bahay. Sinabihan ko si tatay na may tao na nakatingin nun. Pero nang tingnan nito ni tatay, mabilis itong nawala. Kaya sinabihan niya kung baka namamalikmata lamang ako. Hindi siya namamalikmata. May nakatayo sa hindi kalayuan. Ito nakatingin. Pagpapatotoo ni Lolo. Sinabi rin to na hindi lang sa paghihiganti kay tatay interesado ang nilalang na yon. Mas interesado umano ito sa ipinagbubuntis ng aking ina. Uminit ang dugo ko sa sinabi na yun ni Lolo. Binalak kong habulin ng babae, pero wala naman akong nakita pa. Napabuntong hininga na lamang ako at sinabing kailangan naming ingatan si nanay at ang kanyang ipinagbubuntis. Sinabihan ko ang mga kapatid ko na wag nilang hayaang mag-isa si nanay nun. Mahirap na. Baka mabiktima pa ito. 5:00 ng hapon. Ililatag na namin ni tate ang lambat. Iiwan namin niya at kinabukasan na lamang papandawin. Maaga pa naman kami natapos ay nagpaalam muna ako na maglaro ng basketball kasama ang aking mga kaibigan. Pinayagan naman ako ni tatay. Bihira lang ako sumasama sa mga kaibigan ko para maglaro. Nang magtatakip silim na kaagad na ako nagpaalam sa mga kaibigan ko na yon. Kailangan ko nang umuwi gawa na magpapalaot pa kami ni tatay. Naglalaro pa sila kaya ako na munang naunang umuwi nun. Hindi naman ganoon kalayo ang basketballan sa bahay pero kailangan naming dumaan sa mahindi gaanong masukal na kakahuyan. Tahimik lamang akong naglalakad at tiwala na maaga pa naman. Kaya sigurado akong walang masamang kung ano ang nasa paligid. Nung nasa kalagitnaan na ako ng kakahuyan, ayan na naman. Bigla na namang may humarang sa dinadaanan ko. Pero isang pusa naman to na kulay itim. Nabigla ako at napahawak sa isang kawayan na nakatusok sa daan. Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng kawayan doon pero salamat sa kanya. Bigla akong sinugod. Hinampas ko yun ng kawayan. Pero mabilis itong nakailag. Muli ako nitong sinugod. Sinubukan kong umilag pero naabot pa rin ang braso ko ng matatalim nitong kuko. Pinupunterya nito ang kamay ko na may hawak na kawayan nun. Sumisigaw ako na humihingi ng saklolo pero walang lumalapit sa lugar. Pinag-aaralan ko kung paano ko ito mapupuruan sa paghampas ko na kawayan. Hanggang sa makita kong matulis ang dulong bahagi ng kawayan. Dahil doon ay naisipan ko na imbis na hampas ang gagawin ko, tutusugin ko na lamang ito. Muli na naman sana ako nitong aatakihin. Nang may biglang tumalon na isang malaking aso nun. Nakipagbuno ito sa nilaw. Dahil sa takot at tabi ng sugat ko sa braso, mabilis akong tumakbo pa uwi ng bahay. Habang tumatakbo pa uwi, sumagi sa isipan ko ang kaibigan kong si Danny. Ganong aso rin kasi ang nagligtas sa akin sa daanan. Nung minsan at kauna-unahang may tumambang sa akin sa daan habang pauwi ako galing sa bahay nila. Humihingal akong pumasok sa bakuran. Naroroon sina lolo at lola sa labas na papunta na pala sa lugar para matulungan ako. Pero nakita na nila akong tumatakbo habang hawak ko pa rin ang kawayan nun. Tumutulo na yung dugo ko sa braso. Tinanong ako ni tatay kung anong nangyari. Sinabi ko naman sa kanya na may tumambang nga sa akin sa daan. Pinuntahan niya nila lolo at lola.
Pero wala na silang naabutan sa lugar. Ang tanging natira na lamang doon, mga bahid ng dugo. Ginamot naman ni nanay ang sugat ko sa braso. Nanginginig ang katawan ko habang kinikwento sa kanila ang buong pangyayari noon. Pinag-iisipan ko pa rin noon kung saan galing ang aso na nakipag-away sa nilalang na sumalakay sa akin sa daan. Kinausap ako ni Lola Felisa kung may kakilala ba akong aswang. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. May hinala nga akong ang kababata kong si Danny ang nagligtas sa akin sa pag-aambang ng nilalang sa daan. Pero wala naman akong matibay na katibayan. Apo, natulala ka na dyan. Tinatanong kita. Sinabi ko na lamang sa kanila na hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kaya napaiding na lamang ito. Sinabi naman ni tatay na wag na muna akong sumama sa laot. Siya na lamang muna mag-isa ang aalis. Hindi naman ako pumayag nun. Hindi naman ako napanutay. Maliit na galos lang to. Hindi naman ako magbubuhat ng mabigat eh. Hindi kalaunan ay pumayag na rin itong sumama. Pagkatapos panggamot ang balikat ko at makakain ng hapunan, umalis na kami ni tatay papuntang baybayin. Pagdating namin sa bangka, gulat na gulat kami ni tatay gawa ng naroroon si Danny. May mga galos ito sa braso pero humihilom na yon. Sinabi nito kay tatay na gusto niya kaming makausap kaya pinagbigyan naman ito ng aking ama. Sumama ka na lang sa amin ni tatay, Danny. Mangangawil kami. Namimiss na kitang kasama eh. Napakamot naman ito sa ulo habang ngumiti at sumagot ng, tara. Tinulak namin ang bangka papunta sa gitna habang si tatay naman ang nagsasagwan. Napapaisip naman ako noon na kung aswang si Danny, edi sana hindi yun makakalusong sa tubig alat, diba? Tahimik lamang kaming tatlo habang nagsasagwan si tatay. Pagdating sa lugar kung saan kami nangangawil, doon na nagsimulang magkwento si Danny. Kinuwento nito kay tatay ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola. Kasunod nito ay ang pagsabi niya ng, huwag niyo sana akong husgahan. Tol, Manong Ricardo, pero ako po yung aso na nagligtas kay Philip sa aswang at tumatambang sa kanya sa daan. Natigilan naman si tatay sa ginagawa niya. Maging ako rin. Kahit na may hinala na ako na siya ang tumulong sa akin ay hindi ko pa rin maiwasang hindi magulat sa narinig na pag-amin mula kay Danny. Sino yung tumatabang palagi kay Philip sa daan? Tanong ni tatay. Ayon kay Danny, yung una ay isa sa mga may galit kay Lola Felisa. Pero itong pangalawa ay babae na may galit umano sa amin ni tatay. Doon na pagtanto ni tatay na ang katulong ng kanyang suki sa isda ang posibleng tumambang sa akin sa daan. Sinabi rin ito na hindi naman talaga siya lumayo pero kailangan na niya kaming sabihan ng mga posibleng mangyari. Lalo na ngayong nagdadalang tao si nanay. Hindi lang isang aswang ang nagbabalak mambiktima sa pinagbubuntis nito. Nasa pa nga din po yung kalagayan ni Aling Antonia, sabi ni Danny. Sinabi nito na kilalang aswang sa kabilang sitio ang nagbabalak biktimahin si nanay at ang kapatid ko sa kanyang sinapupunan. Kagaya rin ng sinabi sa amin ng kakilala naming mangingisda. Pero sino yung isa na tumatambang sa akin, tol? Tanong ko. Ayon kay Danny, kamag-anak lang din ng taga-kabilang sityo ang nagbabalak tumambang sa akin sa daan noon. Anak yun ng aswang na pinatay ni Lola Felisa. Gusto maghigante, kaya't ako ang pinupunterya. Naniniwala itong isa ko sa mahihinang miyembro ng pamilya. Sinabi lahat yan sa akin ni Lola bago pa siya binawian ng buhay, tol. Sinabi nito sa amin na napapansin niyang 2 uri na ng aswang ang naghahabol sa aming ina. Isang uri yung manunong tik-tik yon at isa na tinatawag na sigbinan. Kaya kailangan na naming malaman bago pa maging hudi ang lahat. Nagpasalamat naman si tatay sa pinagtapat ni Danny.
Tinanong naman ni tatay si Danny kung paano niya nakakayanan ng tubig alat at kung kano ang kanyang mga kinakain. Tinuruan ako ni Lola kung paano kontrolin yung sarili ko na hindi kumain ng karne. 1 linggo, bago tuluyang nawala, ipinasan niya na sa akin yung binhi kaya nagabayan pa niya ako na makontrol ang kinakain ko. Pasalamat na lang talaga ako na nakayanan kong kontrolin ang sarili ko nang pumunta din si Philip. Pagtatapat nito. Ganun pa man malaki ang pasasalamat niya dahil dinamayan ko siya sa mga oras ng kanyang kalungkutan. Nagpasalamat din siya kay tatay dahil hindi siya nito hinasganon. Doon naman siya tinanong ni tatay kung matutulungan niya ba kaming mapanatiling ligtas si nanay at ang ipinagbubuntis nito. Kagad naman sumagot si Danny nang gagawin niyang lahat, patulungan lang kami. Kapatid na po yung turing ko kay Philip, Manong. Siya lang yung tumanggap sa akin bilang isang kaibigan nun eh. Kaya malaking utang na loob ko sa kanya. Ngayon ko napagtanto kung ano ang rason ng pag-iwan sa akin ni Lola ng binhi. Sinabi naman ni tatay na matagal na niyang alam ang tungkol sa lola ni Danny noon. Matalik umano na kaibigan ng lolo ni Danny ang namayapa niyang ama. 3 silang nakakaalam at ang 2 sa kaibigan ng ama ni tatay namatay na rin dahil nagkaroon ito ng kainuman at napaaway ang mga yon. Na mga panahon na yon ay lumipat na sila Danny sa burol kung saan doon na rin binawian ng buhay ang kanyang lolo. Normal na tao ang lolo ni Danny at tanging ang lola niya lang ang may dugo ng aswang. Nakita ko naman ang muling paglungkot ng itsura ni Danny. Kaya para mahinto na ang pagbugso ng emosyon, sinabihan ko na lamang silang dalian na namin para makarami kami ng huli. Diyan pa lang kami nakabalik sa pangangawil. Tila ba napakaswerte namin ng gabi niya. Marami kaming nahuli at malalaking isda pa. Biniro namin si Danny na sana gabi-gabi na namin siya makakasama sa pangingisda. Pumayag naman yung kaibigan ko na siyang ikinatuwa ni tatay. Hindi pa man naghahating gabi na isipan na naming umuwi dahil sa dami ng aming nakuwang isda. Pagdating sa dalampasigan, nakita ko ang bigla ang pamumula ng mata ni Danny noon. Kasunod dito ay ang paghawi niya ng kamay para ipaalam sa amin na may kung ano sa paligid. Hindi yan nagtagal. Sinabihan niya kaming bilisan na namin ang pag-uwi. Ayon sa kanya ay nararamdaman niya ang nilalang na malapit sa tirahan namin. Pinipilit naman naming bilisan ang paglalakad. Pero hirap kaming dalhin ang malaking banyera. Walang ano-ano ay kinuha yun ni Danny at binuhat na animoy. Nagbubuhat lamang ito ng ilang kilo ang bigas. Nagulat kami ni tatay pero sinabihan na kami nitong bilisan na namin ang paglalakad. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakarating sa bahay ng agad-agad pero nakita ko si Lola sa bakuran. Winawas-iwas niya ang kanyang latigo na gawa sa buntot ng pagi. May isang nilalang na nasa bubungan nun. Tila ba natulala na lamang kami ni tatay. Walang ano-anong tumalon si Danny sa bubong. Nakipagbunusan nilalang. Nahulog silang 2 sa lupa habang nakikipagbununon. Lasugatan niya ng malubha ang nilalang kung kaya't mabilis itong tumakbo palayo. Sinundan niya ni Danny na noon nasaan yung aso na. Habang si Lola naman ay kinalaban ng isang animoy malaking ibon. Sa muling pagwasiwas ng kanyang latigo, bigla na lamang gumagsak ang nilalang na yon. Tinapik ko naman si tatay na noon ay nakatulala pa rin. Nagulat ito na makabalik na sa kanyang wisyo. Kasunod doon ay ang pagkalulong ng mga aso palayo. Kaya nag-alala ako sa sitwasyon ni Danny. Gusto kong sundan ang kaibigan ko pero pinigilan ako ni Lola. Pagkapasok namin sa bahay, nakita kong nanihina si nanay habang inaalalayan ni Lolo Silvio. Si Lola naman, sinugatan niya ng malugba ang nilalang bago niya yan pinakawalan. Ayon sa kanya, hindi na umano magtatagal ang buhay nun. Halos hindi naman ako mapakali sa kakaisip sa kaibigan ko. Napanatag na lamang ako nang sinabihan ako ni Lola na pupuntahan namin ito kinabukasan sa kanyang tahanan kapag hindi ito makabalik na yung gabi. Doon pa lamang namin naisipang ayusin ang aming dalang isda. Naroon pa rin ito sa banyera sa labas ng bahay.
Pinagtulungan namin yung may pasok sa bahay. Sumunod na araw, madilim pa lamang sa labas. Niyaya ko na si Lola na punta namin si Danny. Hindi pa man naipandaw ang aming lambat. Nakiusap na ako kay tatay na hindi ako makakasama sa kanya pa sa pagpandaw noon. Si Lolo na lamang sumama sa kanya. Kami naman ni Lola, mabilis na naglakad papunta sa tinitira ni Danny. Kaagad ko itong tinawag pagdating namin. Umungo lamang ito kaya mas lalo akong kinabahan. Mabilis kong binuksan ang pintuan at nakita ko ang kalunos-lunos na sitwasyon ng kaibigan ko. Humingi ako ng tulong kay Lola. Siya na mismo ang naghanap ng mga gamot ni Danny sa cabinet ito. Nang makita niya ang isang bote na may lamang abo ng kabibe, kagad niya yung kinuha. Ibinubod sa sugat ni Danny. Napahiyaw naman ang kaibigan ko sa sakit nun. Nakita kong paglabas ng mga pangil nito sa sakit na kanyang nararamdaman. Kaya sinabihan siya ni Lola na tiisin niya ang sakit. Tumutulo man ang luha ni Danny habang nakatitig sa akin. Patuloy pa rin na binubuhusan ni Lola na mabahong langis ang buong katawan niya. Lalo na ang parte kung saan naroroon ang malaki niyang sugat. Ilang sandali pang lumipas. Unti-unti nang nagkaroon ng kulay ang kanyang balat. Doon pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Unti-unti na rin bumabalik sa normal ang kanyang anyo. Doon lamang nakita ang isang nilalang sa kanyang paanan na walang buhay. Isa itong babae. Na makita ko ito ay sigurado akong ito ang katulong ng suki ni tatay sa isda. Maya't maya ang pasasalamat ko kay Danny dahil sa ginawa niya. Sinabi ni Lola na dalhin namin si Danny sa bahay para matutukan niya ang paggamot dito. Nasa gitna ng likod niya ang malalim na sugat nito. Mabuti na lamang at nakayanan niya ng aking kaibigan. Dinala namin si Danny sa bahay. Hindi na lamang si Lola umuwi pa sa kanila para matutukan niya si Danny noon at si Nanay. Tumagal ng 2 linggo bago tuluyang gumaling ang kaibigan ko. Gumalik ito sa kanyang kubo. Pero gabi-gabi itong sumasama sa amin ni tatay sa pangingisda. Mahis naman nakapanganak si Nanay. 20 anyos ang aking edad nang umalis ako sa lugar namin para magtrabaho sa Manila. Hindi ako nakauwi ng mahigit 1 dekada. Nagkasakit si Nanay, kaya ako nakauwi nun. Pero hindi ko lang nakita pa si Danny sa lugar. Naayon kay tatay nakapag-asawa ito ng taga Davao. Kaya lumipat na ito doon. Mahigit 20 taon na ang nakalipas nang mangyari ang karanasan kong ito. Kasama ang aking pamilya. Alam niyo mga kagiliw, wala nang mas hihigit pa sa sakit na nararamdaman ng isang lalaki kung ang ilaw ng inyong tahanan at ang tanging nagbibigay sa iyo ng suporta at lakas sa lahat ng mga ginagawa sa buhay ay tuluyan ng lumison sa mundong ito. At iniwan kang may malaking pagsisisi sa puso ang nararamdaman. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig ng mga kagiliw. At magandang araw sa iyo, Sirsa. Ako nga pala si Lester. Tubong, Batangas. Simple lamang ang pamumuhay ko kasama ang aking pamilya. Isa akong magbubukid at ang itinatanim ko ay mga palay at mais. Kung hindi naman ay mga kamote, o di kayo'y mga kamoteng kahoy. Nakatira pa lamang ako noon sa parte ng Nueva Ecija, kasamang asawa kong si Emmy at ang 3 anak. 2 lalaki at 1 babae ang anak ko. Kahit na mahirap lamang ang aming pamumuhay, ay masasabi kong masaya at tahimik nun. Mababait ang mga anak ko at magalang sa mga matatanda. Maalaga at masikaso naman ang asawa ko. Kaya't kontento at masayang-masaya talaga ako sa pamilyang binuo. Hinga lang, sinubok kami ng panahon at katatagan sa buhay. Nagkasakit ang anak naming babae at sinabi ng doktor na kailangan daw maoperahan kagad sa puso dahil nanganganib umano ang buhay nito. Halos magkandaw-gaga kami mag-asawa kung saan maghahanap ng malaking halaga sa gagawing operasyon. Nalapitan ko na ang lahat ng kaanak at mga kaibigan ko pero hindi pa rin sapat ang halagang nalikom namin noon.
Ang huling alas kong naisip ay ibenta ang bukirin at ang bahay namin. At yun nga ang napagkasunduan namin mag-asawa. Binenta nga namin ang bahay at lupa. Wala na kaming pakialam noon kung sa kangkungan man kami pupulutin. Ang mahalaga, may pagamot lamang namin ang aming anak at gumaling ito. Saka ko naiisipin pa mga sumunod na gagawin matapos harapin ang pagsubok na yon. Nagtagumpay naman sa operasyon ng anak ko. At yun ang malaking ipinagpasalamat ko sa taas. Pag-uwi namin sa bahay ay nanatili muna kami ng mga 1 linggo mahigit. Nakiusap kasi ako sa taong nakabili ng bahay namin na kung maaari ay papagalingin ko muna ang anak ko matapos ng operasyon. Kahit mga 2 linggo lang, bago kami umalis ng bahay nun. Mabuti at mabait ang taong nakabili at pumayag ito sa pakiusap ko. Noon ngang sumapit ang mahigit 1 linggo at medyo malakas ng anak ko ay nagpasya na kaming umalis ng pamilya ko. Pansamantalang uuwi na muna kami sa Capiz kung saan naninira ng pamilya ng asawa ko noon. Hindi na nga kami nagsayang pa ng oras. Agaran na kaming bumiyahe. Pagdating namin sa lugar ng pamilya ni Emmy, malugod naman nila kaming pinatuloy. Masayang-masaya mga magulang ng asawa ko dahil nakita na rin nila mga apo nila noon. Ang sabi pa ng nanay ni Emmy, pwede naman umano kaming tumira doon sa kanila. May bakante silang lupa doon na pwede kaming magpatayo ng bahay para makapag-umpisa ulit kaming pamilya. O nga naman anak, dito na lang kayo ng pamilya mo para naman kahit papano. Matutulungan ka namin sa pag-aasikaso ng mga bata. Isa pa, isasama ko tong asawa mo dun sa pinapasukan kong trabaho. Malaki-laki yung sahod dun. Sigundang saad pa ng biyanan kong lalaki nun. Sinabi naman ng asawa ko na yun talaga yung balak namin. Kaya biglaan ang pag-uwi namin nun. Hayaan nyo na yung mga bagay na nawala sa inyo. Naniniwala akong mas sigit pa ang maipundar ninyo sa mga susunod kesa sa mga nawala. Ang mahalagay na operahan at nagpapagaling na lamang tong apo ko. Nakahinga ako ng maluwag matapos marinig ang lahat ng pinag-uusapan ng pamilya ni Emmy. Ang buong akala ko kasi talaga mag-uumpisa kami simula sa simula. Yung tipong halos mamalimos na lamang kami para may makain at makikisiksik kami sa bahay ng pamilya ni Emmy. Pero hindi pala. Taos-pusong tinulungan nila kaming magpatayo ng bahay. Ipinasok din ako ng biyanan ko sa pinapasukan nitong trabaho. Sa mga nagdaang araw at linggo ay naging maayos naman ang lahat nun. Walang naging problema. Gaya ng aking asawa, mababait ang kanyang mga magulang. Ilaasikaso ng asawa ko ang mga anak namin ng mabuti. Habang ako naman ay kung ano-anong trabaho ang ginagawa ko para kahit papano madagdagan ang kinikita kong pera sa pinapasukan naming trabaho ng biyanan kong lalaki noon. Ang akala ko talaga, Sir Seth, ay wala na kaming mapagdadaanan pang mga mabibigat na problema. Pero maling-mali ako noon. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, bigla na lamang sumakit ang tiyan ng asawa ko. Nang tingnan ko ito ay namimilipit ito sa sobrang pananakit ng tiyan nun. Inutusan ko yung panganay kong anak na puntahan ng mga biyanan ko para sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari kay Nisis. Halos magkatabi lang naman ang bahay namin. Kaya madali lang na napuntahan ng anak ko yon. Nang makabalik na nga sila ay sinabihan na akong dalhin na namin sa pagamutan ng asawa ko. Agaran na namin siyang itinakbo papunta sa pinakamalapit na ospital. Nang makarating na kami at nasuri na siya ng doktor ay wala namang nakitang sakit ng mga doktor noon. Bagkos ay sinabi lang nila sa aming baka may nakain lamang umano na hindi magandang asawa ko kaya sumakit ang tiyan niya ng ganon katindi. Niresetahan kami ng gamot para sa pananakit ng tiyan noon. Sinabi ng doktor sa akin na pagdating umano namin sa bahay, painumin ko kagad ang asawa ko ng gamot para maigsan ang pananakit ng kanyang tiyan. Matapos akong bilinan,
Bumiyahe na ulit kami pabalik sa baryo. Sa pag-uwi nga namin, Sir Seth, habang binabagtas sa madilim na daan at halos walang kabahayan, nakaramdam ako ng kakaiba. Yung parang may nakasunod sa amin. Nung tingnan ko ang paligid nun, malaka-naka ako nang nakikita ang malaking ibong kulay itim na nagpalipat-lipat sa puno. May buwan ng gabing yon kaya't medyo naaaninagan ko ang ibong nagpalipat-lipat ng puno nun. Tahimik lamang yon. Wala akong naririnig na huni. Kaya't ang akala ko ay simpleng ibon lamang na naghahanap ng matutulugan. Pero gayon na lamang ang gulat ko nang maramdaman kong binilisan na ni Tatay Dadoy ang pagpapatakbo ng tricycle. Sinabi ko sa biyenan kong lalaki na kung pwede, ay medyo bagalan niya lang ang pagpapatakbo. Baka mapano ang asawa ko sa loob ng tricycle nun. Nasa parte pa naman kami ng baku-bakong daan ng mga sandalin yun kaya't masyadong matagtag na at gumigewang-gewang pa ang minamaneho nitong tricycle. Tay, yung asawa ko baka mamaya mapano siya eh. Madahan-dahan lang po tayo sa pagmamaneho. Hindi pwedeng sinasabi mo, Lester. Hindi ko pwedeng bagalan yung pagpapatakbo. May nakasunod sa atin. Nakasunod ho? Sino? Wala naman ako nakikitang nakasunod tayo. Ang siste nga ay kami lamang ang taong nasa malawak na daan. Walang ibang sasakyan ang nakasunod sa amin nun. Nagulat naman ako nang sabihin sa akin ng biyenan ko na hindi sasakyan ang tinutukoy niyang nakasunod sa amin, kundi isang aswang. Aswang? Anong aswang yung pinagsasabi mo, Tay? Sinabi nitong mamaya na lamang raw niya ipapaliwanag. Ang mahalaga, sa ngayon ay makalayo na kami sa lugar na yon. Dahil hindi kami pipigilan ng aswang na humahabol sa amin hanggat hindi kami nakakalayo sa lugar na yon. Sinabihan ko ang biyenan ko sa loob ng tricycle at asawa kong kumapit sila ng maigi. Dahil mas lalo pang bibilisan ni Tatay Dado ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kahit na narinig kong inpit na umiyak ang asawa ko sa sobrang pananakit, ay pilit pa rin itong sumasagot. Noon nang mas binilisan pa ni Tatay Daday ang pagpapatakbo ay napapakapit na lamang ako ng mahigpit. Ilang sandali pa, laririnig ko ng paghuni ng wakwak. At noong tingnan ko ang ibon kaninang nagpalipat-lipat ng puno, nanlaki ang mga mata ko dahil pabulusok na yun papunta sa kinaroroonan namin. At sa palabi ko ay doon nang gagaling ang huni ng wakwak na yon. Napansin kong sinipat ni Tatay Dadoy sa pamamagitan ng salamin ang ibong papabulusok na. Lagiba na rin ang klima ng hangin. At unti-unti na akong tingubuan ng kilabot sa sarili. Sa kabutiang palad, napagtagumpayan naming makalayo sa sinasabi ni Tatay Dadoy na humahabol sa aming aswang. Nang makarating na kami sa bahay, himalang nawala ang pananakit ng tiyan ni Emmy noon. Pagpasok namin sa loob ng bahay, masigla ng asawa ko na animori, walang matinding sakit na binaramdam kanina. Nang makaupo na asawa ko ay narinig kong tinanong siya ng kanan ina kung ano ang kinain niya kanina bago kami maghapunan. Marahil, yun ang naging dahilan kung bakit sumapik ng tanan na lamang katindi ang kanyang tiyan. Narinig ko sinabi ng asawa kong napapandaan niya kaninang hapon na bumili pala siya ng takanin dun sa makandam na blala ko. Tinanong siya ulit ng kanyang ina, kung kilala niyo ba ang taong nagbibenta ng kakanin? Umiling naman si Emmy at sinabing hindi niya nakilala ang matanda. Sinabi rin itong magmula noong dumating kami sa baryo nila, ayun pa lamang ang unang pagkakataong makita ang magandang babae na blala ko. Baka hindi lang naluto ng maigi ang kakaning dinibenta ng matanda na eh. Kaya sumakitingkin ko. Maliban kasi doon, wala naman akong ibang kinain. Padirarason ng asawa ko. Sulingit sa usapan si Tatay Dadoy.
Sinabi niya na kung ang dahilan lang ng pagsakip lang tiyan niya ay ang pagkain binili kanina hapon. Bakit hinahabol kami ng aswang pauwi nun? Isa pa, kanina nung papunta pa lamang umano kami sa pagamutan, ay nakaramdam na siya ng hindi maganda. Yung ibong kulay itim ay kanina niya pa raw yung nakikita noong papunta pa lamang kami ng pagamutan. Hindi tayo buntis ka, no? Kaya silandan tayo ng aswang? Sabay pa kaming nagkatinginan ng asawa ko bago siya nagwikaw. Malabo ang sinasabi ng kanyang ama. Dahil sa nagkaroon ng problema ang matres niya matapos may panganak ang bunso namin. Ano ka ba naman, Dadoy? Baka naman napadaan namang yon at matsyempoang papunta kayo sa ospitan. Kaya nasundan. Kumangutang mo lamang si Tatay Bayboy pero batid kong hindi siya kumbinsido sa sinasabi na mag-ina. Kanya pala, kung hindi buntis ang asawa ko ay baka may iba pang dahilan kaya kami sinundan ng aswang. Nagkibit balikat lamang siya't sinabing hindi nga alam ang dahilan pero malakas ang pakiramdam niyang may dahilan talaga ang nilalang na yon kung bakit kami sinusundan. Sa bahay na kumain ng mga binan ko. Dahil anong oras na sila nakauwi sa bahay nila. Bago sila umalis sa binilinan ako ni Nanay Salome. Lakong may kailangan na may hindi magandang mangyari sa asawa ko. Puntahan ko lamang raw sila kagad nun. Mababaw lang naman ang tulog ni Nanay Salome kaya magigising siya kagad. Sige po, Nay. Maraming pong salamat sa inyong binawa ni Tatay sa pag-aasiklase sa pamilya ko. Ay sos, wala yun. Lateral lang sa magpamilya ang tutinungan. Kaya ikay huwag mong suluin ang problema ha. Kung sakaling may problema kayo ng asawa mo nandito lang kami ni Tatay Dadoy nyo. Sagot niya. At nagpaalam na nga silang uuwi nun. Isarado ko raw maigi ang pintuan bago matulog. Sa pagdaan ng mga oras at noong natulog na kami ng asawa ko, nakahimpungatan ako nang makita ko wala sa tabi ko si Emmy. Bumangon ako at lumabas ng silid para hanapin ang asawa ko nun. Lag-aalala kasi akong baka may masama nang nangyari sa kanya. Sumama pa naman ulit ang makiramdam niya bago kami natulog. Saktong paglabas ko ng kwarto, nakano ko sa pintuan ng bahay si Emmy. Papasok pa lamang ito. Basang-basa ang damit. Mabilis akong lumapit sa kanya tinanong kung saan siya galing. Bakit basa ang damit niya at puro putit pa malapa nito? Pansin kong hinang-hina naman ang asawa ko at nangangalumatang tiningnan ako nun. Magtatanong pa sana akong muli. Nang makita kong may bahid ng dugo ang kamay ng asawa ko. At umaalinasaw ang napakabawang amoy nun. Alam kong sa kanya nanggagaling yung amoy na yon. Emmy, saan ka galing? Bakit yan yung itsura mo? Puro pupik yung damit mo. May dugo pa rin kamay mo. Hindi pa rin sumasagot ang asawa ko, Sir Seth. Pero piling nakapitig lamang ito sa akin at para bang wala siya sa sariling diwa nun. Dahil sa wala naman akong makuhang sagot mula sa kanya, mabilis ko na siyang hinatak papunta sa banyo. Binuhusan ng tubig para bumalik na siya sa sariling ulirat. Nang mabuhusan ko na siya ng tubig, lapasinghap ng malalim ang asawa ko. At doon pa lamang siya tila bumalik sa sariling diwa niya. Ladpatakang nagtanong pa siya kung bakit binuhusan ko raw siya ng tubig at bakit nasa banyo kami noon. Wala ka bang napapandaan ko anong ginagawa mo? Ano bang kaartihan to? Ibig sana hindi na ako magtatanong kung alam ko. Ibinaba ko ng bitbit kong timba at sinabihang alalahanin niya kung ano ang mga pinagagagawa niya. At bakit nasa labas siya ng bahay sa kanagitnaan ng gabi. Wala sa sarilim na sabihan ko siyang baka may lalaki siyang kinatatad po sa labas ng bahay ng alanganing oras tuwan. Bilisan mo na maligo dyan. Baka sipunin ka pa. Utos ko at iniwan ko na siya sa banyo noon.
Alam niya sir, aaminin pong nag-isip talaga ako rin hindi maganda sa kanya. Kahit sino naman siguro, kung makita mong wala sa tabi ang asawa mo at galing siya sa labas ng bahay nang nasa kalagitnaan pa ng gabi, basang-basa nun. Maputik pa rin pa. Laylay yung damit. Ano na lang iisipin mo, di ba? Lumipas nga ang gabing yung hindi ako iniimik ng asawa ko. Kahit nasa kinabukasan ay hindi na rin ako iniimik na. Magsasalita lamang siya kapag pinatanong o kaya naman ay kung may kailangan. Sa isip-isip ko, nag-iinarte. Tinanong lang ko anong ginagawa sa labas ng bahay ng 10 oras. Pinatopak na naman. Kumbaga sabi ko pa, bahala siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Labdaan pa mga araw. Mas lalo pang lumala ang lahat ng mga nangyayari sa bahay. Sa araw-araw kong wala sa bahay, nalaman ko na lamang ang lahat ng mga kaganapan mula sa pamanay kong anak na. Ayon sa mga sinasabi ng anak ko, magmula noong gabing suwakip ng matindi ang tiyan ng kanyang ina, ay palagi niyong napapansin may kausap na matandang babae ang nanay niya tuwing sumasapit ang hapon. Hindi umano pamilyar sa kanya ang mukha ng matanda. Yung minsan pinanong niya ang kanyang ina tungkol sa matanda, gayon na lamang itong nagalit. Ulang na lamang ay pagbuhatan ng kamay ni Emmy ang palanay naming anak dahil lamang sa kataluan na iyon. Kapag nasa loob naman ng bahay umano ang kanyang ina, ay palagi lamang yung nag-ukulong sa silid. Ayaw magpa-istorbo. Kapag araw tinatawag nila ang nanay para manhingi ng pagkain. Nagagalit ito. Halos pulyawan na sila doon. Pinayuhan ko ang mga anak kong huwag na lamang kulitin ng kanilang ina dahil maging ako man ay napapansin ko ring ilang araw nang wala ito sa sarili. Isang beses noon, dahil sa pagod na pagod ako sa trabaho, nung gabing gusto akong kausapin ni Emmy dahil may sasabihin naman siya tungkol sa hindi magandang nararamdaman niya. Binaliwala ko siya at sinabihang nag-iinarte lamang siya. Baka naburyo lamang siya sa bahay. Kako gumala siya. Pumunta siya sa bahay nila Nanay Salome at makipagkwentuhan doon para hindi siya mainip sa bahay. Alam mo, Emmy, pagod na pagod ako galing sa trabaho. Ito na nga lang ang oras na ipagpapahinga ko. Didistorboy mo pa ako. Matulog ka na dyan. Hindi na nga naulit pang muli ang pangungulit ng asawa ko makipagkwentuhan nun. Isang araw, tinanong ako ni Tatay Daday kung nag-away ba raw kami ni Emmy. Noon kasing pumunta sila ni Nanay Salome sa bahay, ayaw silang harapin ng asawa ko. Nagkukulong lamang umano yon sa loob ng kwarto at ang mga anak ko lang ang humarap sa kanila. Hindi po kami nag-away ni Emmy, Tay. Baka tinaupak lang. Pasensya na po sa asawa ko. Ganun lang po talaga yung kapag wala sa hulog. Hindi namamansin at gustong laging nagkukulong lang sa silid. Hayaan niya po, pagsabihan ko si Emmy na hindi tama yung ginagawa niya. Ay nako, wag na. Nakalimutan kong sadyang tupakin pala yung anak kong yun. Pagpasensyahan mo na kung naitanong ko yung tungkol sa inyong dalawa ng asawa mo. Wala po yun, Tay. Pasensya na rin po sa hindi magandang pinapakitang pag-ugali ng asawa ko. Alam niyo kasi palagi na lamang sumasama yung pakiramdam niya eh. Kaya isa din siguro yun sa inaalburuto niya. Doon ay muli akong tinanong ni Tatay Daday kung dinala ko na daw ba sa pagamutan ng asawa ko para patingnan ng kalagayan. Napapansin rin daw kasi nilang nangangayayat na nga si Emmy din nun. Tumango naman ako at sinabing ilang beses ko nang dinala sa pagamutan ng asawa ko at umiinom na rin siya ng gamot kaso ganun pa rin. Lagi niyang inirereklamang sikmura niya. Sumasakit raw kasi yun. At kahit na marami ng kinakain niya, ay parang hindi siya nabubusog. May ibang putahing pagkain siyang hinahanap pero hindi ko naman alam kung ano yon. Dahil ba nga po yung naglilihi eh. O kaya nagme-menopause. Mainit lagi yung ulo pati mga bata pinag-iinitan na rin. Hindi naman po siya ganyan dati.
Pinayuhan ako ni Tatay Dadoy na hayaan na lamang daw munang anak niya. Intindi na lamang at pasasaan ba't maayos din umanong lahat. Nga pala, nabalitaan mo ba yung alagang kalabaw ni parang Romy? Namatay raw ah. Aswang daw yung pumatay. Pag-ibang paksa nito. Talaga ho. Baka naman tao lang yung may gawa nun. Baka isa sa mga nakaalitan ni Mang Romy yung pumatay sa alaga niya. Imposible. Tingin ko hindi normal na tao yung pumatay sa nakakaawang kalabaw na yon. Sabi ng karamihan, halos maubos raw yung laman loob ng kalabaw eh. Parang dinukot raw ng matatalas na bagay yung tiyan. Hinatak yung laman loob ah. Hindi yung tipong sinaksak ng kutsilyo ah. Talagang dinukot. Nagdadalawang isip ako kung paniniwalaan ko ba ang sinasabi ng binan ko o hindi nun. Parang ang gulo kasi ng pagkakakwento niya. Sino ba naman kasing tao o nilalang ang papatay ng hayop at naman loob lang ang kukunin? Kinahaponan ng araw na yon ay napagpasya namin ni Tatay Daday na magkatay ng manok at maginuman ng konti. Masyado kasing napasarap ang kwentuhan namin tungkol sa mga sunod-sunod na nangyayaring kababaladen sa baryo. Nung kinakatay ko ng manok, pinakiusapan ko ang asawa kong siya na ang magluluto ng manok na yon. Tumango naman ito at sinabing bibili lang raw muna siya ng pangsahog sa tindahan. Nang magilitan ko na sa leeg ang manok ay isinalin ko na kaagad sa mangkok ang dugong lumalabas sa leeg nito. Nang matapos kong linisin at nahiwa ko na rin ng panandalian, ay lumabas ako ng bahay para kumuha ng dahon ng sili at papaya. Nagmadali akong pumunta sa kapitbahay nun para manghingi. Matapos makahingi ay nagmadali na akong bumalik sa bahay para ibigay sa asawa ko ang gulay na nakuha dahil usapan namin siya nga magluluto. Pero pagkalapag ko pa lamang ng gulay sa lababo, napansin kong wala na sa pinaglagyan ko ang mangkok na may lamang dugo ng manok. Hinanap ko yon. Mamaya, naitapon yon, sayang naman. Pero halos maribot ko ng tingnan ng kusina pero hindi ko pa rin makita. Amy, nakita mo ba yung mangkok na may lamang dugo ng manok dito? Dito ko lang siya nilagay sa lababo. Nakita mo ba? Saglit na natugilan si Amy at para bang nagulat pa siya sa tanong ko. Natataranta namang sumagot siyang hindi niya raw napansin ang hinahanap ko na yon. Baka naman kung saan-saan mo lang nailagay ang sinasabi mong mangkok na may lamang dugo. Napakaburara mo kasi ko kumilos. Pagtatanong lang naman, nagagalit ka kaagad. Uwi ka ako nun. At imbis na pag-usapan naming dalawa na siya ang magluluto ng manok nun, ako na lang tuloy yung nagluto. Tinopak na naman yung sumpuking kong asawa. Na mga sandaling yun, ibang-iba na talaga ang pag-uugali niya. Napapansin kong maraming mali sa kanya. Pero dahil asawa ko nga at nakasama ko na lang ilang taon, hindi ko na lamang pinansin ang pagbabago ng ugali nito. Nang matapos na akong magluto ay naginuman na nga kami ni Tatay Dadoy. Samantalang ang asawa ko naman, kakwentuhan niya si Inang. Sa bakuran ng bahay kami naginuman dahil sa maliwanag naman doon. Kasama pa namin nagiinuman noon ng isa pang kapitbahay namin. Yung nabiktima yung alaga niyang kalabaw, si Mang Romy. Sa katagalan ng pag-iinuman ay may nakita akong matandang babaeng nasa kabilang kalsada. Nakaharap yan sa bahay at para bang may tinatanaw. Hindi ko alam kung sino ang tinatanaw niya kaya hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ng matandang yan. Sa halip ay nakinig na lamang ako sa kwentuhan ng dalawang matanda ukol sa mga kababalagang nangyayari sa baryo. So ayun na nga. Wala namang nangyaring kakaiba ng gamin yon hanggang sa matapos kami. Pero noong natulog na kami, ganun na lamang ang gulat ko at talagang napabalikwas ako ng bangon. Nang marinig ko ang asawa ko at ang panganay kong anak na tila ba nagtatalo.
Humihingi ng tulong ang anak ko at tinatawag niya ang pangalan ko. Parang nasasaktan yon. Halos talumin ko na ang higaan at tumakbo palabas ng kwarto. Nang makapunta na nga ako sa sala, grabe ang kilabot ko sa buong katawan. Nakita kong nakasalampak sa sahig ang panganay kong anak. Pilit na inilalayo ang sarili nito sa kanyang ina. Habang hawak-hawak ang brasong, may umaagos na dugo. Nang tingnan ko ang asawa ko noon, kitang-kita kong walang tigil sa pagtulo ang laway niyang malalapot at namumula ang mga matang animoy may isdang bilasa. Nagtaasan rin ang kanyang mga buhok na para bang singtigasyon ng alambreng, nakadapa sa sahig na parang pusang naglalabas ng nakakakilabot na boses. Naaakalain mong nanggaling sa kailaliman ng lupa. Nanilisik ang mga matang marahang lumalapit ang asawa ko sa panganay kong anak nun. Kita ko ang takot na nararamdaman ng anak ko habang binabanggit ang pangalan ng kanyang inat. Nagmamakaawang wag siyang saktan. "Emmy! Anong ginagawa mo? Walang hiya ka! Anak mo yan!" Bulihaw ko at hindi ko na mapigilan ng sariling murahin ito. Mabilis na hinambalas ko ng kahoy na panungkit ng damit ang asawa ko. Dahil sa kahit na anong pigil ang gawin kong pagsisisigaw at pagsaway doon, hindi man lamang ito nakikinig. Wala akong pakialam kung saan man siya tamaan. Alam kong mali ang nagawa ko sa asawa ko, Sir Setero. Kahit sino man, na pag nasa dunong sitwasyon, mas pipiliing ibigtas ang anak kesa sa asawa. Mas lalo pang nanlilisik ang mga mata niyang tiningnan ako at walang ano-ano'y binambahan ako na parang pusa nun. Sabay hagpang dumog sa akin. "Anak, humingi ka ng tulong. Tawagin mo sila, papay. Dalian mo." Utos ko sa anak ko. Pilit akong nakikipagdumugan kay misis na sa mga oras nila wala na talaga sa sarili. Para na siyang baliw dahil sa wala na siyang pakialam kung ano ang pinaggagawa niya. Pinaakma niyang takadapin ang braso ko at walang tigilin na pinagtakalimot yan. Kaya naman todo salab na rin ako at sinisigawan ito. "Emmy, tumigil ka na. Papatulin na talaga kita. Naka-nerves ka ba?" Patuloy ako sa pagpupumilip na hulihin ng kamay niya. Parang pigilan ng pagwawalang ginagawa niya. Nung mahuli ko ng kamay ni Emmy, mabilis ko lang yung tinalian pansamantala gamit ang damit. Bilusalan ko na rin ang bibig nito para hindi siya makakagat. "Pasensya ka na, Emmy, pero ito lang yung paraan na alam ko. Patawad pa ako nasaktan kita." Maya-maya ay dumating na mga magulang ni Emmy. Pagpasok nila, napalapak si Papay Dudley at nag-aalalang lumapit sa asawa ko. "Mag-iingat ka, Pay." "Jesme, anong nangyayari dito?" "Sandali, kailangan na laping dalhin sa albularyo yung anak ko." Lang gabing yon ay binananaman namin ni Tatay Dabi yung asawa ko sa albularyong kakidalan niya. Nagpaiwan naman si Nanay Salome dahil siya ang magbabantay sa mga anak ko nun. Isinama namin ang palanay kong anak. Papatingnan ko rin siya sa albularyo. Ang sabi kasi ng anak ko ay kinagat siya ng kanyang ina sa braso. Nang makaraping na nga kami sa bahay ng albularyo, mabilis na ipinasok sa loob ng bahay ang misis ko na yon. Pabilapag pa lamang sa upuan ng misis ko ay pilit na itong nagwawala at magsisisigaw na para bang sinasakpan siya. Habang ginagawa ang prosesyon ng panggagamot, ay halos maligo na sa pawis ang albularyo. Hinihingal na rin ito at mahahalata mo sa kanyang itsura ang pagod na nararamdaman. "Kamusta mon, Beo? Maayos na ba yung labi ng anak ko?" Nag-aalalang tanong ni Tatay nun.
Isang malalim na buntong hininga lamang ang naging sagot ng albularyo. Teka, anong ibig sabihin ng buntong himinong yan? Tanong ko. Sinipat ko misis kong nanihina ng nakarapay sa higahan nun. Uminyo ng pasensya ang matanda at sinabing huli na ang lahat. Masyadong laging mabilis ang pangyayari dahil sa loob lamang ng maiksing panahon ay nabuhay na sa loob ng sikmura ni misis ang alagang ibong pikpik ng aswang. Lagi naggamit nito sa pagyayang gawa. Ano pong ibig niyong sabihin ko din na yung lahat? Sa marinahong boses ay isa-isang ipinaliwanag sa amin ng albularyo ano ang nangyari sa asawa ko. Sinabi niya ring tuluyan ng laging aswang si Eni at wala na kaming magagawa pa. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa matapos kong marinig ang sinabi ng albularyo. Samot-sari na nararamdaman ko at naitanong sa sarili kung bakit hindi ko man nang binigyan pansin ang pakaibang ikinikilos ni Mrs. Nun. Siguro, kung pinuna ko na nitong mga nakarang araw yung mga kinikilos niya, baka hindi siguro umabot sa ganitong kasalanan ko to at salanin ko lahat ng to. Isa lang ang paraan para mapigil ng pagiging aswang ng asawa mo. Yun ay yung patayin siya para hindi nga naman isalid pa sa ibang pagigil aswang. Nasisiraan ka ba? At papatayin yung pinagsasasabi mo? Baka may iba pang paraan. Lapigil ako sa paggadrama. Nung makarinig kami ng malakas na kalampagan sa bakuran ng bahay. Para bang may dambuhalang ibon ng galit na galit at pinagsisisira ang bakod noon. Nandyan na ang aswang layumanggaw sa asawa mo. Pupunin nila siya. Dadali na sa kung saan man maniniraan ng aswang na yan. Gagawin niyang alipin ng asawa mo. Dito lang kayo. Harapin ko yung dahuang hayop na yan. Paano pa ng albularyo? Puno lang po at galit at pagsisisi ang nararamdaman ko ng mga sandalin yun. Kaya naman nang makita kong itak na nakasakbit sa gilid ng bintana ng bahay ng albularyo. Kinuha ko yon at lumabas ng bahay. Sa isip-isip ko, papatayin ko ang aswang na yumanggaw sa asawa ko. Hindi ako papayad na makuha niya si Emmy. Bago pa man ako makalabas ay sinubukan pa akong pigilan ng anak ko at ni Tatay Daday pero hindi yun nangyari. Sinabi ko sa kanilang bantayan nila si Emmy at huwag hayaang mauwa ng aswang. Paglabas ko man ng bahay, nakita kong nakikipagsagrupa ng albularyo. Kahit na sobrang nakakapanghilakbot ang wangis ng milala at sa bawat paghunmito ay nanonood yan sa kalaman ko. Hindi ako nagpapatinab noon. Mabilis akong tumakbo at walang pagdadarawang isip na hinataw yung itak mo nun. Pero nakakailag ito. At matapos ng ihagis ng walang kahirap-hirap ang albularyo, ako naman yung hinarap niya. Galit na galit na nagmumura ako nun. Sinabi ko sa kanyang kailanman, hindi niya makukuha ang asawa ko. Dadaan muna siya sa bangkay ko bago niya makuha si Emily. Umatungal yun. Malaging sanhi ng panandalian kong paghinto dahil sa pagkabitiya. Nung maabawi ako, mabilis ko nang hinataw ng itak ang aswang. Pero bigo pa rin akong matamaan yon. Sa bagay, mahirapan niya yung albularyong yon. Ako pa kaya. Makalipas ang ilang minutong pagharap ko ay magkanda lasog-lasog ng buo kong katawan. Sa bawat paghampas sa paghambalos ng nilalang sa akin ay naririnig ko ang pagtunog ng buto ko kung saang parte ng katawan ako natatamaan. Pero hindi ako nagpapapinag ng Sir Zed. Pilit pa rin akong tumayo. Lumaban. Kahit na halos duguan na ako. Yung albularyo,
Nahihirapan na rin ito. Idong sablit lang ay muli na naman akong hinawakan sa daig ng ninalaw. Parang pinaghubarang damit lang na inihabalos at inihadis ako sa paanan ng puno ng niyog. Nandilim ang paningin ko doon. Ang buong akala ko ay mamamatay na ako ng mga sandaling yon dahil para na ako nagdidiliryo at hirap na akong tumayo. Maya-maya pa, nakita ko ang nilalang na nakaangat ang dalawang kamay na para bang itatarak na nito sa katawan ko ang kuko niya. Napapikit na lamang ako noon. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, narinig ko ang sigaw ni Emmy. At noong idilat ko ang mga mata ko, nasa harapan ko na si Mrs. at mahigpit ang pagkakayakap sa akin noon. Kita kong nadudugo ng bibig ni noon. Umatungal naman ng pagkalakas-lakas ang nilalang. Doon ay nakita kong sa likuran pala ng asawa ko, tumama ang kalmot ng nilalang na yon. Doon na nagkaroon ng pagkakataon ng albularyo at mabilis na nitong pinulot ang itak na nabitiwan ko't walang habas na pinagsasasaksak ang nilalang na yon. Nasambit ko na lamang ang pangalan ng asawa ko nung makita kong dahan-dahang pumipikit ang mata niya at lumaylay na ang kanyang kamay. Ang sakit, Sir Seth. Nakita ko at harap-harapan habang yakap-yakap kong nalagutan ng hininga ang pinakamamahal kong asawa. Puno ng iyakan ang kaganapan ng gabing yon. Digo kaming bumalik sa bahay. Ang panganay kong anak lamang ang siyang nagamot ng matanda. Kinabukasan nun, nabalitaan naming may namatay na matanda sa Karatig Sitio. Tiningnan ito ng panganay kong anak para kumpirmahin kung yun ba ang matandang palaging nakakausap ng kanyang nanay. Kumpirmado. Siya nga yun, Sir Seth. Ang matandang minsang nagbenta ng kakanin sa asawa ko. Siya din ang matandang nakita ko noong nag-iinuman kami ni Tatay Dato. Nalaman ko rin na kaya pala nawala ang dugo ng manok nung gabing nagiinuman. Kinuha yun ni Emmy at inom. Isang napakasakit na aral ang natutunan ko ng mga panahon na yon. Dapat, hindi ko binaliwala yung mga bagay-bagay na napapansin ko. Lalo na sa loob ng pamamahay at sa pamilya ko. Kala ko talaga'y simpleng problema lamang ang kinakaharap ko nun. Yun pala, sobrang lala na. Doon ko din napagtanto na sana habang dumadaing ang misis ko, tungkol sa nararamdaman niya, sana hindi ko binaliwala yon. Sana hindi na lang umabot sa puntong lumala ang lahat. Sana hindi ko sinabihan si Emmy na nag-iinarte lang para hindi na niya itago sa akin ang nararamdamang sakit nun. Hindi ko napapahabain ang kwento na ito, Sir Seth. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Ibinahagi ko lamang ito dahil bukod sa gusto ko mawala ang sakit na nararamdaman ko magpasa hanggang ngayon, ay maipabatid ko rin sa inyong tagapakinig kung gaano kahalaga ang buhay ng mga mahal natin. Ako po ulit ito, si Lindon. Ako na lamang po ang magbabahagi ng kwentong ito dahil gustuhin man ni Ann, ay wala siyang alam o hindi niya po ito may alalahan na maayos. Isang araw, tumawag si Ann sa akin na umiiyak. Nag-aaral si Ann noon at gustoy man niya ay hindi siya makakauwi sa Leyte dahil midterms noon. Nabanggit niya po na yung mami niya na tawagin na lamang natin na Mrs. Torres ay merong sakit. Nagtataka man ako dahil sa pagkakaalam ko ay kakatapos lang niya sa kanyang operasyon dahil may cyst na tumubo sa ovary niya. Tsaka noong nakaraang taon po ay inoperahan din si Mrs. Torres sa goiter niya.
Tapos ngayon, nabalitaan na naman namin na may sakit na naman ito. At kung maaari ay tingnan ko yung mami niya dahil iba ang kutob niya noon. Wala namang mga ganitong sakit ang pamilya nila Ann. Kahit high blood or diabetes ay wala sa family history nila. Kaya nasabi niya sa akin na baka daw pinaglalaruan yung mami niya. Kung sino o ano, malalaman niyo sa kwentong ito. Sa pagkakasabi ko nga dati, hindi masyadong naniniwala ang pamilya nila Ann sa amin. At hindi naman kami namimilit na paniwalain sila. Basta't may maitutulong po kami ay gagawin namin yon kahit palihim na dasal at panggagamot. Si Ann lamang po yung naniniwala sa akin at sa kakayahan ko. Kaya dali-dali akong umabsent at binisita ko yung bahay nila Ann noon. Malaki yung bahay nila. At kahit nakapikit man ako ay alam ko lahat ng sulok sa bahay na ito. Nagdasal muna ako bago ko tinanggal ang kwintas na bigay sa akin ni tatay. Hindi lamang kasi ito proteksyon sa akin kundi tinutulungan din ako para i-block po yung mga nakikita ko o nararamdaman ko sa isang tao. Mabilis daw kasi akong maawa at baka daw kung sino-sino na yung gamutin ko nun. Alam kong hindi naman dapat ipagkait o ipagdamot yung panggagamot. Dumadating lamang kasi sa punto na ako na yung nagkakasakit dahil sa sunod-sunod na panggamot ko pero ibang kwento na po yun. Pagkahubad ko sa proteksyon kong kwintas, ay nanindig kaagad ang balahibo ko nung pagkaapak ko pa lamang sa tapat ng gate nila Ann. Napamura ako bigla sa dilim ng bahay nila na kahit anong puti ng pintura nito ay parang may mga ulap na nasa taas ng bahay nila. Napansin ako ng isa sa mga kamag-anak ni Ann noon. Umiti siya at binati ko naman na tawagin na lamang natin siyang Auntie Ruth. Alam niya na kaibigan ako ni Ann pero hindi niya alam na isa akong manggagamot. Mabigat man sa pakiramdam, pilit kong pinasok yung katawan ko sa loob ng bahay nila. Nasa sala pa lamang po ako at nararamdaman ko na po yung parang napakabigat sa balikat at pilit akong pinapaluhod. Hanggang sa hindi na ako nakatiis nun. Dulot ng sakit na ito ay sinuot ko ulit yung kwintas ko. Napakabigat talaga. Daig ko pa yung pinasan yung isang sakong bigas sa balikat ko. Alam kong hindi ako kalakasan kagaya ng aking nanay at tatay Sir Seth pero gustong gusto ko pong tulungan si Anon. Pagkasuot ko ng kwintas ay umaliwalas po bigla yung bahay nila Ann na para bang hindi ko naranasan yung bigat at dilim pagkapasok ko pa lamang. Dinanong ako ni Auntie Ruth kung ano yung pakay ko wala naman si Ann nun. Sabi ko naman, tinawagan ako ni Ann dahil hindi niya umano makontak yung mga magulang niya at nag-aalala na siya. Nagtaka naman ito kung paanong hindi makontak wala naman kami sa bundok nun. Tsaka mga latest iPhone pa yung mga cellphone nila. Imposible din na walang signal, diba? Tumango lamang si Auntie Ruth at nagpaliwanag na pati ito na baka daw may problema sa signal dahil pati sila ay kailangan pang lumabas ng bahay para makapagpadala ng mensahe nun. Hindi ako kumbinsido. May normal na bigla-biglang nawawala yung signal, lalo na at wala namang bagyo nun. Nilabas ko yung cellphone ko. Tinawagan ko si Ann sa harap niya. Sumagot naman si Ann at kitang-kita ko yung pagtataka sa mukha ni Auntie Ruth. Dinala ko yung cellphone ko sa kwarto kung saan nagpapahinga si Mrs. Torres, habang kausap ni Auntie Ruth si Ann nun. Kada hakbang ko, Sir Sat, ay sinasabayan ko ito ng pagdadasal. Hindi ko pa nabubuksan yung pintuan, ay amoy na amoy ko na ulit yung mabangong bulaklak sa loob ng kwarto pero hindi po amoy na para sa patay na bulaklak ito. Yung amoy niya, rosas. May hinala na ako kung ano yung nangyayari noong mga panahon na yon. Isang pangaakit kagaya po nung kay Angela. Mabango. Sobrang bango, lalo na kung kukunin si Angela gabi-gabi.
Kumatok muna ako at binuksan ko yung pintuan. Sa likod ko naman ay si Ann Truth. Nakausap pa rin si Ann. Nagmana ako sa mami ni Ann at nagkamustahan naman kami. Nag-uusap kami ng kung ano-ano, naka-video call pa rin si Ann. Kung titingnan mo si Mrs. Torres, wala namang itong sakit na ikinasaya naman ni Ann noon. Pero nang hinubad ko yung kwintas ko, nandigas talaga ako, Sir Seth. Paano ba naman? Yung kaharap ko na babae ay isang matandang babae noon. Kamukha ito ni Mrs. Torres pero kulubot yung mukha at medyo may kaputian na yung buhok. Pita, agad ko siyang hinawakan. Tinipiyak ko kung si Mrs. Torres pa ba itong babaeng sa harapan ko. Para akong nabubulag sa maitim at maputing usok sa likuran ni Mrs. Torres noon. Napatigil siya at halatang nagtataka sa ginawa ko. Ramdam ko pa na si Mrs. Torres pa ito pero ramdam ko rin yung mahinang pitik sa katawan niya na parang araw na lamang ang bibilangin namin sa kanya. Tinanong naman niya ako kung ayos lamang ba ako noon. Sinuot ko ulit yung kwintas ko at bumalik na ulit yung maganda at batang pagmumukha ni Mrs. Torres. Niyaya ko siyang kumain pero pumiling ito at tumanggi. Wala daw siyang gana kaya ginamit ko yung kurso ko sa pagluluto. Binola naman siya ni Anon at pinagmayabang niya ako sa mami niya na ikinahiya ko naman. Dahil tikman lamang daw niya ang niluto ko. Galing na magaling naman sa sulsol at pambubola na para bang ginawa na niya akong isang santong chef. Itong si Ann. Pumayag po yung mami niya noon. Sa tuwa ko ay tumakbo na ako sa bahay ng mga dulse. Natapat lamang din sa bahay nila Ann. Doon ako nagluto para nasa kondisyon yung katawan ko. Ang laki ng pasasalamat ko nang dumating si nanay na nagdadala ng mga karne noon at isda para sa bahay. Agad kong sinabi sa kanya yung nangyari noon. At pati pala siya ay nakita yung pangdidilim sa bahay nila Ann tuwing napapadaan siya. Tinulungan niya ako magluto, Sir Seth. Bago namin ilunod yung mga sangkap ay isa-isa namin itong dinadasalan. At kasama yung nanay ko sa pagdadasal noon. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako. Tsaka kilala naman ni nanay sila Ann. Dahil na healthy living naman itong mami ni Ann, ay gulay at isda yung niluto namin. Dinaan ko na lamang sa plating para maganda at kaaya-ayang tingnan nito. Pati lemon juice ay pinatakan din namin ng langis na gawa pa ni nanay. Pinagtawalan naman ako ni nanay sa kondisyon ko na may halong panunukso noon. Hinamon niya ako na kung malakas yung paniniwala ko, ay makakapasok ako sa bahay nila Ann kahit pa itapon ko yung kwintas. Hindi ko na pinansin si nanay at nagtungo na ako sa bahay nila Ann. Hindi ko tinapon yung kwintas at hindi po ako baliw para itapon yon. Hindi rin ako magpapadala sa hamon ng aking ina. Binatukan naman ako ni nanay. Narinig niya pala yung mga mura ko at naasalkuran ko pala siya noon. Napamura na lamang bigla si nanay na ikinagulat ko naman. Natawa ako, Sir Seth, alam kong nararamdaman niya yung bigat sa pakiramdam na nararamdaman ko noon. Bumalik siya sa bahay at ngayon ay dala-dala na niya yung tungkod niya. Kakaiba po yung tungkod ni Nanay, Sir Seth. Binubulungan niya ito ng mga dasal bago siya magtatanong na oo o hindi lamang yung sagot. Ahaba ito, Sir Seth. Hindi niya maaabot ito kung oo yung sagot ng tungkod na yon. At kung abot naman niya, hindi ang kasagutan. Minsan ay natatawa ako kasi parang naglalaro kami ng pinaghenyo sa sungkod na ito. Pero protection din po ito. Ginagabayan yung nanay ko ng tungkod. Epektibo din po yung pagmumura, Sir Seth, pero kung wala kayong dugong manggagamot kagaya sa amin ay mas advice ko po na magdasal. Yung pagmumura kasi ay parang hinahamon mo ito at baka hindi kayanin ang lakas mo kung totoong hahamunin ka nga. May iba din naman na nakakatakot.
Si nanay kasi mas minumura niya dahil lahat kami sa pamilya ay may dugong manggagamot na. Mahilig kasi maghamon si nanay, lalo na kung alam niya na kayang-kaya niya. Mas nakampante ako noon na sumama si nanay sa akin sa loob ng bahay na yun. Nagkwentuhan lamang sila nanay at Mrs. Torres. At pinakita ko kay Ann na kumakain na yung mami niya. Sinabi naman ni Ann na ipagluluto ko daw lagi yung mami niya at agad namang tumanggi si Mrs. Torres noon. Wala na akong masabi dahil talagang nagpumilit si Ann noon at siya pa talaga yung nagsalita na okay lamang daw sa akin na para bang wala na akong choice noon. Tumangon na lamang ako, Sir Seth. Nakwento naman ni Auntie Ruth na mahimbing daw na nagpapahinga si Mrs. Torres matapos kainin yung mga niluto ko. Pinilit ko si nanay na tingnan namin kung talaga bang si Mrs. Torres ay nandito lamang kasama namin noon. Napraning kasi talaga ako, Sir Seth, dahil ayokong masisi o mabigong gamutin si Mrs. Torres sa nakita ko. Hinawakan siya ni nanay at hinipan niya ang ulo nito bago kami umalis. Sinabi naman ni nanay na sasamahan na lamang daw niya akong tulungan si Mrs. Torres dahil hindi ko daw kakayaning mag-isa. Siya na rin ang magluluto habang may pasok ako at sisiguraduhin niya nakakain si Mrs. Torres noon. Napaiyak naman si Ann at nagpasalamat kay nanay. Uuwi daw siya pagkatapos ng mga exams niya at tutulong din. Nang dumating na yung mga kaibigan kong sila Andres at Hernan, ay kinuwento ko sa kanilang nangyari. Nakwento din ni nanay na kada apak na din pala ay sinasabayan niya ng dasal doon. At yung sungkod niya ay pinapalo doon sa tiles nilaan para maingayan sila at aalis kahit ito pa ay mahinang palo lamang. Malakas sumano ito sa pandinig ng kung sino mang naroroon. Nabanggit niya na may nakikita siyang dalawang matanda noon. Lalaki at babae. Nasa likuran ni Mrs. Torres at unti-unti itong naaagnas. Kaya palang higpit ng pagkakahawak ni nanay sa sungkod niya kani-kanina lang. Sinigurado niya na itabo yung dalawang matanda palabas ng bahay. Habang hinihipan niya sa ulo si Mrs. Torres at pansamantala siyang lulubayan ng mga ito. Nagalit yung dalawang matanda kay nanay at parang gusto pa daw siyang sakalin ng mga ito. Pero hindi ito makalapit sa amin noong mga panahon na yon. Lumipas sa mga araw at dumating na si Ann. Ulit at sinabi namin lahat kay Ann yung nangyari at natakot naman ito. Kahit na may sarili siyang kwarto ay sa kwarto siya ng kanyang mami matutulog. Pati ako, Sir Seth, ay nadamay dahil nagpalusot pa si Ann na magkatampuhan daw si nanay at si Mrs. Dulce. At sa buhay muna kami nila Ann matutulog nun. At masarap naman daw yung ulam kaya hindi din sila lugi sa amin. Doon kami sa kwarto ni Ann natulog. Dahil katabi lamang yun ang kwarto ng mami niya. Dahan-dahan ding ipinaintindi ni Ann sa mami niya na kung okay lang ay subukan na sa amin magpagamot. Dahil nga matamis din itong dila ni Ann sa pananalita ay napapayag niya ulit yung mami niya at nahuli yung acting namin noon. Isang gabi, sinimulan na yung panggagamot. Bumulong ng mga dasal si nanay sa tungkod niya at dinasalan din niya si Mrs. Torres. Dahil alam at nakita na rin ni nanay yung dalawang matanda, ay tinanong ni nanay kay Mrs. Torres kung may nakaaway ba ito. Umiling naman siya at sinabing wala naman. Hiniram ni nanay yung family album ng mga Torres at itinuro ni nanay yung nasa litrato. At kung kaano-ano ito ni na Mrs. Torres. Halata naman yung simangot sa mukha ni Ann habang nakatingin sa litratong yon. At laking gulat namin, Sir Seth, na ang gumagambala pala kay Mrs. Torres ay ang sarili nitong mother at father-in-law. Matagal na silang patay at hindi nila tanggap si Mrs. Torres dahil nga lumaking taga-bundok itong si Mrs. Torres. Habang ang asawa niya naman na daddy ni Ann ay taga-syudad. Dati pa man o baka hanggang ngayon
ay ang laki ng agwat ng mga tao sa bundok at mga naninirahan sa syudad. Diskriminasyon kumbaga. Kahit kailan umano, ay hindi nakakapasok sa loob ng bahay si Mrs. Torres sa mga in-laws niya. At magbasa hanggang ngayon kahit patay na sila, ay para bang nakagawian na rin ito ni Mrs. Torres. Halong pagtataka at awa yung nararamdaman ko at ni nanay na. Anong hindi tanggap ilang ektarya yung lupa nila Mrs. Torres at business partners sila ng mga dulce, diba? Napaka-low-key naman kasi ni Mrs. Torres at kahit sa pananamit ay simple lang. Kahit anong paliwanag niya ay hindi siya pinapakinggan ng mga ito. Dahil nga sa nakatira siya sa probinsya at talagang sabihin nating hampas lupa talaga yung tingin ng mga in-laws niya sa kanya. Kaya pala nakasimangot ultimo itong si Anne. Ipinaliwanag ni nanay na kadalasan kung nakakakita ng patay na naaagnas at sumusunod sa biktima, ay merong buhay na tao na nagdadasal sa mga ito para gambalain yung biktima. Tama yung kutob ni Anne na baka umano pinaglalaroan yung mami niya at kung ano-anong sakit na lamang ang nararamdaman nito. Nagbanggit ng mga pangalan doon sa tungkod, Sir Seth. At halos wala na silang maisip kung sino ang may galit kay Mrs. Torres kasi napakabait talaga ng mami ni Al. Hanggang nagsambit na si Al ang pangalan ng mga family members nila. At doon na namin natagpi-tagpi ang lahat ng yon. Asawa ng brother-in-law ni Mrs. Torres na itago na lamang natin sa pangalang Merlinda. Yung nagdasal sa mga patay na gambalain si Mrs. Torres noon. May bahay silaan sa Ormoc na ginagawa na lamang nilang paupahan. At dahil nga nasa probinsya naman yung malaking bahay nila, ay pansamantalang pinapaupahan nila yung isang bahay nila na nasa Ormoc. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan sa Ormoc yon. Dahil sa kabutihang loob ni Mrs. Torres, ay hinati niya yung kikitain sa paupahan para sa brother-in-law niya at sa pamilya nila para makatulong na rin. Ibali may 4 na kwarto po at tigda 2 kwarto yung kay Mrs. Torres at doon sa pamilya ng brother-in-law ni Mrs. Torres. Pero si Merlinda o ang asawa po yung tumatanggap ng pera noon. Isang araw, nagtaka si Mrs. Torres na bakit ilang buwan na ay wala siyang natatanggap na pera sa pinapaupahan niya. Imposible naman na walang uupa kasi Ormoc yan eh. Sa mga taga-Ormoc yan, di ba? Alam nyo, talagang dagsa-dagsa yung mga nakikiupa dyan. Nagtungo si Mrs. Torres sa bahay nila sa Ormoc. At nalaman niya na may umuupa pala sa 4 na kwarto pero hindi siya nireremetahan ng kita. Kung ano-anong palusot ang binigay ni Merlinda kay Mrs. Torres at tinanggap lamang niya yon. Kahit na alam ni Mrs. Torres na inuuto na naman siya nito. Inisip na lamang ni Mrs. Torres na baka kailangan nila ng pera kaya nila nagawa yon. Naulit nang naulit din Sir Seth na parang sila na ni Merlinda yung nagmamay-ari ng bahay nila Mrs. Torres doon. Ang lakas pa ng loob nitong pagsalitaan si Mrs. Torres na siya daw yung nagpapapasok sa mga umuupa kaya wala daw karapatan si Mrs. Torres na maningil doon sa share nila. Nalaman niyo ni Anna agad siyang umuwi ng Leyte noon. At dahil sa galit niya ay pinaalis niya lahat ng umuupa at sinarado niya yung bahay nila para wala nang makikinabang at aabuso sa mami niya. Binigyan naman niya ng pera at sinoli yung down payment pati ng deposit ng mga umuupa para makalipat na ang mga ito kaagad. Nagtanong pa si nanay doon sa sungkod niya at nalaman na lamang namin na si Ann pala talaga ang gustong biktimahin nito ni Merlinda. Pero nga dahil sa proteksyon na binigay ko kay Ann na dapat niyang daladala at sa lagi niyang pagbabiyahe sa dagat ay hindi umi-epekto yung ginagawa ni Merlinda kaya si Mrs. Torres yung napaglaruan ni Merlinda noon. Napatingin ako kay Ann at halatang galit ulit ito. Pinampilitan pa niya na ako komprontahin umano niya yung pamilya ng daddy niya pero pinigilan ko na po ito. Pati si Andres at si Fernan ay kinuha lahat ng susi ng sasakyan nila para lamang hindi makalabas ng bahay si Ann noon.
Ayaw naman ni Mrs. Torres ng gulo kaya sinabihan niya si Ann na intindihin na lamang at huwag padalos-dalos. Baka siya ang isusunod ng mga ito. Nagtingin na naman kaming tatlong magkakaibigan at napaisip kami na ang tapang naman nila kung talagang isusunod nila si Ann at talagang ibabato ko si Andres sa kanila para matapos na. Nagkagulo kami sa bahay nila Ann noon. Habang pinapakalma namin si Ann ay dumating bigla yung daddy niya. Tinakpan po talaga namin yung bibig ni Ann, Sir Seth. At baka kung ano yung masabi nito. Tsaka baka pinagtatawan na kami ni Merlinda dahil nga nagkakagulo na sa bahay na yon. Sumigaw naman si Ann. Nababawiin niya daw lahat ng alahas na binigay ng daddy niya sa kanila. At isasangla pa niya sa harap nila kung sakaling nakikinig si Merlinda sa kanya noon. Mas lalong nagalit si Ann dahil ayaw ni Mrs. Torres ibalik yung ginawa ni Merlinda at Diyos na lamang umano ang bahala sa kanya. Naiintindihan namin yung galit ni Ann, Sir Seth. Di ba nga, may kasabihan na babuyin nyo na lahat, huwag lamang yung mga magulang. Tsaka isa pa, 2 operasyon yung pinagdaanan ng mami niya at malalaman lamang niya na pinaglalaruan lamang pala sila. Sino ba naman anak ang hindi magagalit doon, di ba? Tsaka puro tulong at magandang hangarin lang naman ang binibigay ni Mrs. Torres sa in-laws niya pero siya pa yung pinaglalaruan ng mga ito. Nagalit si Ann sa daddy niya at sinabihan pa niya na hindi tutulong si Ann sa family side ng daddy niya. Kahit kagapang na ito sa hirap at maglalaya siya kung malalaman pa niya na tutulong yung mami niya sa mga in-laws niya. Nagtinginan kaming tatlo ni Andres at Fernan at pinigilan namin na hindi tumawa nun. Lalayas sa amin na naman siya laging umuwi kung maglalayas siya At alam mo yun ng mga magulang niya. Matapos dumuti ni nanay si Mrs. Torres ay kailangan nilang mag-alay ng isang paniki doon sa memorial kung saan ang mga magulang ni Sir Torres. At magsindi din ng 9 na itim na kandila. Matapos matapakan ng dugo ng paniki ang puntod nila, habang sinasabalin ito ng dasal ng aking ina. Napagkaalaman din kasi Sir Seth na doon lumuluhod at nagdadasal si Merlinda. Tuwing 3:00 ng hapon at binubulong yung mga masamang hangarin nito. Yung usok na nakikita ko, gabay pala yun ni Mrs. Torres. Kaya pala napakabango. Kahit na hindi naniniwala ng buo si Mrs. Torres ay may gumagabay pa rin sa kanya, di ba? Siguro ay dahil sa kabutihan ng loob nito o mga gabay na naninirahan doon sa farm nila. Hindi na namin pinakialaman ni nanay yon dahil hindi naman siya sinasaktan nito. Matapos nun, napanaginipan ko yung bahay nila Ann at nakadungaw lamang daw ako sa balcony. May 2 matanda sa labas ng bahay nila. Kilala ko na po yung mga lolo at lola ni Ann. Hindi sila nalalaudas kagaya ng dati at hindi rin sila makapasok sa bahay nila Ann noon. Kaya nilingon nila kami ni nanay na napansin ko na nasa tabi ko na tumatawa lang habang kinakawayan sila sa baba. At hindi na po namin pinansin yung masasamang tingin nila. Hindi ko alam kung nagagawa rin ba ito ng ibang manggagamot pero alam ni nanay at tatay na pumasok sa isang panaginip. Gamit lamang ang dasal na may halong Latin. Pansin daw ni nanay na may binubulong akong dasal habang natutulog noon. At hindi nila ako magising kaya pumasok si nanay sa panaginip ko para hilain niya ako palabas kaya nagising na rin ako. Gusto ko lang palang sabihin sa mga tagapakinig nyo na kung may mabango silang naaamoy sa hindi inaasahang lugar o yung pakiramdam nila na imposibleng makaamoy sila na mabangong amoy sa klaseng lugar na yon. Na kahit pa amoy ng mabangong bulaklak o mabangong ulam. Ang sasabihin po, puwera pungog. Kesa ang bango o anong uri na pagkupuring, ina-acknowledge yung bango nito. Para hindi ka tuluyang maakit sa amoy nito at hindi ka mahihipnotismo. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin
kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.